Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ang ating araw ay 2 Yes. ng Hulyo na. Kalagitnaan na ng taon. Ang ating araw ay Miyerkules. Huwebes ba? Miyerkules. Okay. At ang ating oras ay Alas 11, 2 ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, Ogie na, macho pa nga, Topacio. Bumati po sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh, yeah. At syempre po, ang lagi nating kasama katuwang at talagang she holds the fort pag ako'y wala. Walang iba kundi si Miss Juvie de Guzman. We miss you very much, Idol. Kasi alam isang mo, araw lang eh. Ooh, Kala ko anong mangyayari tuwing wala kasi ako rito eh. Parang Kung isang ano-ano taon nangyayari, di ba? Isang beses wala ako. Nadala si Digong sa bakit nga ganun, sir? Meron Isang kinalaman ka ba? Wala eh. Oh. Wala ka naman. Anyway, kaya wala ako kahapon kasi kararating ko lang from Cebu Ay, oo. province. Anong update dun sa Cebu, sir? In-install na si Governor Pam Baricuatro ng noon. Nag-countdown kami Galing. sa mismong Kapitolyo. Okay. Sa turnover, hindi dumating si outgoing Governor Gwen Garcia. Hindi nag-support. Kinatawan siya ng outgoing Vice Governor na si Hilario Davide III. Anak yata noong nasirang former Chief Justice Hilario Davide Okay. the second o junior yata yon. Naging Chief Justice yon. Naging miyembro ng interim batasang pambansa. Naging mambabatas at siya po ay naging miyembro din ng Davide Commission. Opo. Na kung di ako nagkakamali nag-imbestiga doon sa parang kudeta yata ni Gringo Honasan noong At that 1989, yes. Kung hindi ako nagkakamali, yun nga inimbestigahan nila. Opo. Yung Agrava Commission kasi ay ang inimbestigahan niya naman pagpatay kay Ninoy. Yan. Iba yung mga commission sa committee. Opo. Oo. Yung mga committee, yung ibang committee sa House of Representatives dati, committee, yung mga miyembro, kumita naman. Kumita. Oo, yung sa committee. Para magkapareho tono, no? Ay nangyari, May tono. ang nangyari yung iba tumakbo na talo, nung sa Opo. committee na kumita, kamote. Wala, yun ang nangyari sa kanila. Para ka rin composer, attorney. Committee, kumita, kamote. Kamote. Oo. Yan. Anyway, bago tayo magkasiyahan, alam mo, nalulungkot ako Kayo sa po. iyong ibinalita. Ikaw Sorry na po. magbalita, Sorry Manang po. Jubes. Oo. Well, hindi natin inaasahan bago yumao si Attorney Eligio Pimelyari ay tumawag pa sa akin. Nung yumao na? Hindi, before. Ay, before. hindi mo nakakatakot Oo, yun kaya eh. lang, Yumao nung bago siya tumawag sa sa'yo. akin, hindi po, kasi si attorney, naging Okay. ugali niya na ako'y tinatawagan niya kung anong kinakain niya, kung anong iniinom niya, kung saan siya nandoon. Usually ba anong oras siya tumatawag? Anytime. Mamayang Anytime gabi, po. tatawagan ka nun. Okay Expect lang. mo yung call. Okay lang. Anyway, Pero, attorney, yan naman po ay laging naghihingi rin sa inyo nung ano yung mga update nyo. Nanonood yeah, din siya naman. sa programa natin. alam nyo, Condolence. tayo nakikiramay Sa sa kanyang kanyang mga pamilya. naiwanan. Oo. Opo. Kaya lang, hindi kami masyadong malungkot because he lived a full life at Yes. nakapagsilbi siya sa bayan. Anong pinakamalaking serbisyo o paglilingkod ni Atty. Malyari sa bayan? Ito, ang daming hindi nakakaalam nito. Former commissioner ng human rights. Yun, hindi lamang yun. Opo.
Eto kasi Siya rin. itong si Larry Gadon, lagi niyang kiniklaim dahil Tama. siya daw ang nagpatalsik kay CJ Sereno. Hindi po. Eto, Yan. hindi tayo galit kay Larry Gadon, kaibigan natin yan. Hanggang Opo, ngayon, I opo. continue to hold him in the highest Opo. esteem. Opo. Oo. Inaabang-abangan ko nga kung tatanggapin o hindi ni Opo. Pangulong Marcos yung resignation niya eh. Opo. Oo. Anyway, kasi gustong matanggal talaga ni kasamang Larry si CJ Sereno. Opo. So nag-file siya ng impeachment. But it went nowhere kasi nabara for some reason. Kaya natanggal si Chief Justice Sereno ay dahil doon sa petition for co-warranto Yes. na final ni Attorney. among others, Attorney Eli Malyari. Malyari, opo. Yan. At ito pong co-warranto case na ito ang inaksyonan ng Korte Suprema at nung nagbotohan po ay sila ay nagsabing dapat patalsikin si Chief Justice Sereno Opo, for that lack time. of qualifications in a landmark case. Opo. Yun po ang katotohanan. Katotohanan. Hindi po yung impeachment. Hindi po kasi na-impeach si CJ Sereno. Hindi katulad ni CJ Corona. Ayun. Yun po ang katotohanan dyan. Meron palang ganun, ano? Aside from being Commissioner on Human Rights, siya po ang naging daan upang patanggal ang isang hindi kwalipikado na tao sa Korte Suprema. And in the first time of the Philippine history, yung co-warranto ay nagamit nila for the first time Oo. because of him. Kaya ang sigaw natin doon, di ba, natatanda mo, nagrarally tayo sa labas. Opo. No, 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 Sereno. Yes. Yes, yes, yo, co-warranto. Diba? Oo. Yun ang sigaw natin. Okay, yes Oo, po. kaya natanggal. Opo. At doon mo sa co-warranto, nakita ko yung tunay na karakter ng mga dilawan. Opo. Bukod doon sa kinuwento ko nung isang araw na nagpupibilit ba namang umikot. Kahit sinabi na ng pulis bawal, akala mo kasi above the law. Yung mga kamoting kahoy na may ulalo na may ito ha? Alam mo, di nagdesisyon na Yes. na talo sa botohan si CJ Sereno. So, tanggal siya. In-announce doon sa labas ng Supreme Court, in-announce eto mga bumoto for against the co-warranto petition. Di sinabi, palakpakan sila. Opo. Eto naman ang mga bumoto in favor of co-warranto. Alam mo, nung inisa-isa yung mga tao na bumoto. Alam mo, sa gaw ng mga dilawan, die! Die! Ganon ang ugali ng mga ulalong yan. Akala mo kung sinong mga banal, Talaga? mga makadiyos, mga tao. Hindi kayo mga tao. Asal hayop kayong lahat. Manila kayo, mga kasama. Rinig na rinig ko, die daw, die. Umaring hindi ka nag-agree, pero ba't gustuhin mong mamatay? Ganyan ang mga style niya mga yan Basta hindi nag-agree sa kanila, hindi, Ayaw nila. they do not deserve to live. Yan ang mentalidad ng mga yan na dapat pigilin natin ang pagbabalik. Mga entitled, Opo. mga narcissist, mga may superiority complex na sila lang ang matalino, wala nang iba. Lalo Anxiety kayo, yun, marami po matalino, mas matalino kaysa sa inyo. Besides, ang karamihan sa inyo, maniwala kayo't hindi, Opo. ang papangit. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Alright po. Oo. Hindi naman. Hindi naman. Maganda lahat ang gawa ng Diyos. Oo. Alin? Yung Sa tao. pananaw ng Diyos, because God is perfect. Yes. Oo. Tayo imperfect. Pag pangit, tingin natin pangit. Siyempre, hindi naman tayo Diyos Okay po. Sorry po. Sorry po. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Lahat tayo maganda sa mata ng Diyos. Yes. Pero sa mata ng kapwa, pag pangit ka, wala tayong magagawa. Pangit ka talaga. Accept it. Pero si Laila de Lima, maganda. Kaya nga maraming nabaliw sa kanyang mga lalaki. Si Jonel, yung security niya. Grabe ka, Tony, si Dayan, di ba? Ano pangalan ni Dayan? Ronnie Dayan, di ba? Di ba? Di ba? Sabi pa nung isa, kung signal ng bagyo. Signal number 5 ba? Sabi, o isa Bagyong yung bagyo intensity talaga? 11 daw, 1 to 10 lang yung lindol, di ba? Grabe, 11 daw. Grabe ang yanig ng mundo. Natanggal sa orbit ang mundo. Kapag Parang sila'y narinig ko nagtatalik. yan, Yun, may ikaw kanta ganun, talaga. di ba? I feel the Bagyan. earth move under my feet. I feel the stars tumbling down. Di ba? May kantang ganun Pero attorney sa ganda ng balita naman nito, can you imagine meron palang nangyari sa ibang bansa na kapag imbes na yung building ang bumagsak,
yung kama, may kama agad na babagsakan sila. Yung flooring nila, sana ganun. Oo nga pagagawa Yung natin hindi ito. masasaktan. Pagagawa mo. Hindi ka masasaktan. Malapit na yan. Binagsakan ka naman ng hollow block sa mukha. Pagka Hindi ka sumasara eh. Nakatago agad. Ibig sabihin, malambot yung babagsakan nila. Ayun. Ganda nun, no? Ewan ko, is-propose me kay Pangulong Marcos kung maunawaan niya. Yun kung hindi babaha. Hindi ko nga makita si nung eleksyon ng presidential ball, nakikita ko lagi si PBBM. Ngayong napwesto na siya, hindi katitindig siya nasilip. Nasa abroad palagi. Mahirap palang nakikipag-chika-chika at marami daw nagagawa na mga bagay katulad ng pinabalik si Alice Go, pinabalik si Teves. Dahil napabalik si Alice Go at bumalik si Teves, dahil sa pamamagitan ng diskarte ni Pangulong Marcos, bumaba ang presyo ng bigas at ng gasolina. Di ba? Attorney, pakasal ka talaga. Useless. Ikaw talaga. Anyway, eto po nagkakanya-kanya na namang opinyon. Ako hindi ko maintindihan kung anong problema nitong mga taong ito sa motion to dismiss. Alam nyo, mga batikang abogado pa naman, katulad nitong si Cayosa na dating Pangulo ng IBP. Tumirada na naman itong taong to. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa press con ni Bicoy para silaan ang presidente. Which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang-halata ang bias nito. Nagpagamit, nitong taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Rizzo Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss, although pwede, ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ko sa mga logic nito mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position itong mga to. Pwede daw, pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang, procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Opo. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto Hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para kang nakapila sa elevator. Di ba? Opo. Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una. Mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad. Dito, sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo. Hindi naman illegal. Opo. Di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganun din yun. Ako, di ba, may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis, nagbabayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita dun sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masyo-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina.
Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganon din po ang proseso. Huwag yung sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan eh. Tinitwist nyo lang eh. Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin, halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. Pumunta ka ron sa tanggapan ng yung clinic sa munisipyo. Opo. Magbabayad po ako ng amilyar. Hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Huwag mo tatanggapin ito, di ba? Yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng hindi City rin Hall. po. Hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. May mga janitor makikita mo ron, nagre-reklamo ka, ninakawan ka. Anong gagawin nun? Hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam nyo yan eh. Ha? Ayaw nyo lang sabihin yung tama eh kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan? Pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa. Although hindi criminal court ang impeachment court, wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui decit non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sarah, walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, dapat kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niyo may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi nilang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyong may grave abuse of discretion. Opo. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Ayun. Diba? Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. Mema kasi eh. Wala na kayong masabi, no? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Then, sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court. Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. Di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Yung pwede nang lumabas si GMA? Tanungin nyo si De Lima, ba't nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mong, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, yun ang disadvantage. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Kwan? Yung nire-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Nga. Grabe naman kakapalan. Yun nga po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term.
hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Pambihira sino mag-a-appoint naman. sa kanya? Siya mismo, sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman. Si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi ng, po. nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary. Neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Pambihira. Di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Alam mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Grabe! Pero Diyos sir, ko po. Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo noon. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun. No? Alam mo Ang lang, galing talaga ni attorney. Wala palagay ko, masabi. makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman Yun ang sana. ipanalangin na natin. Dumating Oh na my yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas ng... husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Lo, kumidlat na. Ay, nako, Lagot buhay. pa. Oo, talaga naman. Parang ito, sinasabi, pwede daw, pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible Sa korte nga, pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my God. Ba't nagpagod pa kayo, di ba? Parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puso yun. Tama. Oo, bitin Oh, yeah. Bakit gusto pa nilang ganon? Ay, naku, Lord. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Tatapos mga commercial information, Victoria's Patasas, maalalahan ng pwede si News Flash, Breaking News, at this moment, just at kung ano na pagkatsurmahan natin oras. Alas 11:24 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Sama, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Ating oras Alas 11:34 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At syempre, ating paboritong bahagi, kalawang yugto ng Yes, Yo, Topacio. Walang iba kundi ang ating paboritong bahagi na Pinamagatto. Pakita mo, tweet mo, uy. Parang aeroplano yung bumaba. Ladies first. Yes, pagbati mo na yung pinapaabot natin sa buong mundo, syempre. Lalong-lalo na sa mga friendship natin na patuloy na sumusubaybay na Yes, Show Topacio. Hello po kay Lito Polintan, Beth Pineda ng Mucha Rice Mill, Bukawi, Bulacan, Mayor Gazo Galvez, yan. Matagal na tayo hindi nagkikita, nanalo na kayo. Hindi pa rin tayo nagkikita. Anyway, mabuhay po kayo, Captain Rolando D. Durana, Sir Jigs Magpantay, welcome home. Hi. Hi! Mabuhay kayo, Maruha de Asis, Nanay Akang, syempre. Congrats sa lahat ng mga
Philippine Masters Athletics Championship International, Hiroyuki Kobayashi Masama, Yamasato Junchang, Yajima-san, Naning Salonga, hello po. Isa Pil ng Kobe, Manny, Attorney Macnil Rante, si Manny Septimo of Philippine Air Force, Kato sa Peralta Morenang Mangyan, Arlene Jackman, of course Linda Lavandia, Boss Edgar at si Boss Edgar. Andiyan na yung anak niya. Ganun ba? Kabangon. Nagkita kami. And Di ba family. yung nag-meeting Opo. kami, di ba? Opo, siya na. Yan. Yun. At syempre, Josephine Salvador and family. Congratulations nga pala. Opo. Kay newly elected, yes. actually bumalik lang siya Opo. na governor na si El Rey Villafuerte ng Camarines Sur. Kaibigan po natin yan. Opo. At yung Welcome dalawang back. anak niya, si Migs, yung medyo kasi laki ko ang katawan. Sigurado. Pero ang katawan ko nung bata ko. Yan. Nung bata ko. Opo. Oo. Yun. At yung isa pa niyang anak ay na-elected parehong congressman Okay. doon sa Camarines Sur. So, Opo. congratulations. Maayos siyang si El Rey, kaibigan ko yan. Opo. Yan. Okay. Marami. At syempre, ang ating mga YouTubers ngayon, napakarami. Nanay Akang, sorry. Nanay Ay, Akang. Nanay Akang. Oo. Ay, si Florito Avelino. Mabuhay daw tayo. Hi. We have every intention na mabuhay. Kasi Opo. ayaw namin mamatay. Pangit mong experience. Yes. Oo. Long Gerald life tayo. Calzado, good day, attorney, always watching from Buaya Country. Yeah! Yo. Yun. Mike Perez, heart, Albert Sacramento, magandang umaga sa atin daw. Hello po. Jason Kapispisan, pakibati ng happy birthday ang anak ko, Jeremy James. Okay, happy birthday, Jeremy James. Jeremy James. Cesar San Diego, watching from Cebu, Kamarang Magnanakaw. Good morning, attorney. Na-miss ko kayo. Pa-shoutout Hello kay Secretary po. Boying. Hi. Wow. So talaga, Mike Perez, Stella Camacho, always watching from Onanay Lisa Country. Onanay Lisa Country. Yeah! Sabi niya, Reggie Rigal Felipe, nandito Robert Ramirez, Hi. Frihas Sahana, Oroqueta City. Edgar Mendoza, Sydney, Australia. Marieta Carizo, Bicol Region. Bamara Suganobu, Konnichiwa pala, attorney. Ohio. Pag lunchtime, Ohio, yeah. breakfast time. Sorry po, nagkamali kanina. Okay, kumbawa, di ba? Good evening. Good evening. Konnichiwa ngayon. Konnichiwa. Yan. Yung, ano ba Tanghali. yung tanghali, Magandang konnichiwa. tanghali, Oo. Beautiful World, Gilbert Ricaforte, Jonel, sabi niya. Hello. Eva Moreno, Ramon, Florito Avelino, attorney, maraming politiko ang hindi maha-heart attack dahil wala daw silang puso. Ernesto Walang Marquez, puso. good morning, attorney Topacio and Hello Ma'am Juby, po. watching Hello po. from Antique. Wow. Ricardo Quezon, good morning, attorney. You Hello. make my day again on his House of Love. San Diego Wow. Ferdinand Mendoza. Hello po. Yan. God bless po. Si attorney Google magpaparecount daw. Huwag na ka na magparecount. Google mo na lang yung resulta. Ron Fort, Rica Fort. Ayun. From Tacloban. Who am I? Hello. Witty mo, attorney Topacio, Rafael Amarante. Mapapalang umaga from Bae, Laguna. Wow. Kula Hi. Sisi, attorney, nanunumpa na po mga businessmen at contractor, alay sadya. Eduardo Garcia, happy Wow. viewing from Barangay 179, Caloocan City North. Yahoy. Samson Kua, South City, Cali. Cali. Yan, Aurora Bautista, Newcastle, Delaware, Francisco Rebibis, Yahoy. nanonood daw siya. Sabi ni Hi. Ernesto Marquez, galing ko daw. Magaling talaga, wala akong sakit eh. Sakit sa Oo, utak lang salamat yata. sa Diyos. Yeah. Marilyn Vicente, Taiwan, Truth Matters, yes, yes, yo! Sabi Yahoy. niya, Jean Tan, PH, watching from Singapore, umuulan dito rin po. Ang laki ng oo. ulan, ano? Opo, Mula opo. Singapore hanggang dito, umabot. Grabe ha. Oo nga. Olympia Oo nga. Llanes! Opo. Paano po naman yung sinabi ni Auntie Claire na dapat daw ang magpatunay kung si Marcos ay adik ay yung nagbibintang? Oy, tama naman yun. Grabe Oo, Maria Elena Martin. O nga, pwede ba yun? Hello, Idol, Guy Jean, Uploader, Noodles, Schnauzer, Mahar Luca Apoltera, Pogi na, Machu pa. Oh, diba? Kelly Flores, Oh, watching from yeah. Macau, Carlin TV Cat. Yan, Gadi Alberto. Yaw. Yan, Lilibet Balios, Beautiful World. Hi. Greg Tutor, tama ka, attorney, yes, yes, yo, Explore Japan, July 2.
Palangpo. Sendo Katubay. Ay, Pasig Day nga pala ngayon, by the way. Opo, Pasig Day. Holiday po rito sa Pasig. Foundation Day ng Great City of Pasig. Linda Vitaliano. Yes. Joseph Arnel Aguilar. Vince Manukay. From Kuwait siya. Ireland, si Joseph Arnel Aguilar. Yan, Alenea, God bless us daw. Thank you po. Maruf Versosa, Sherwin's Acoustic. Pa-shout out po, bakit po kaya delayed yung mga oral arguments sa SC? Hindi po natin alam yun eh. Tashi, nandito. Edsel Lanuso Versosa, Pinay sa New York. Josephine Samaniega, Moon Miranda, Lezet 18 De Leon. Yan, Maruf Versosa, nandito. Ilongga, ako ng Neneng Rena. Yan, from Fanling, Hong Kong, Inday Nat, Singapore. Asyong Max, Marlene Basil, Israel, Juanito Montalia, hi daw. Hi. Yan, Ivane Libertad, Iloilo. Mabuhay. Amerigon, Arban. Pa-shout out daw. Yan, okay. Shouting out. Jenaline Isak, Resabeth Logan, kapatid to ni Beth. Opo. Beth Logan. Master Ben. Medyo masama. Yan. Ito yung mga YouTubers natin. Siyempre si Michael Guy, Rolly Mende Tomas, Yes. Ryan Ang, Raul po Paras, kayo. Roma Opo, Valdez, mabuhay po. Rani Reyes. Yan. Si FG Jose Miguel Arroyo, Congressman Mikey Arroyo. Yan po. At nandyan si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Alex Cruz, Luyan Nuts Gamboa. Yan po ang mga nakikinig. Mamaya po, babalikan natin. Meron lang akong isang i-re-raise ditong issue ha. Opo. Etong may, mag-ingat kayo. May isang fake o house show na media na si Roselyn C. Yan. Roselyn C. Ito meron tayong, may nag-complain dito. Ito ha, Okay. nayayanig ako dito sa mga tirada nitong taong to. Ito yung pangalan niya ha. Yan, ito. Ito. Gawin natin yung tunay na pangalan. Ito. Hindi pala Roselyn. Rosemary Aquilino C. Na nagpapanggap itong isang newsman or miyembro ng media. Ngayon, ang style nitong taong ito, doon sa Century Seafood, sa dating Sheraton, di ba may masarap na seafood restaurant dito. Mayroong isang parang by invitation only. Yes. Siyempre, may mga events RSVP, kung sinong syempre. invited, yun ang Yun dapat lang. pumunta. Nag-gate crush siya para siya makakain ng libre. At saka yung mga pakimkim, Kinukuha niya. yung mga gift check, yung mga kung ano, kumukuha siya. Matindi. Nagreklamo yung nag-sponsor ng event, syempre. Siyempre. Siyempre nakita niya, yung mga kakilala niya, pagtingin niya, sino ito? Ha? Who you? Di ba? Opo. The Who, di ba? Tinawag niya yung security, yung mga tao roon, yung mga manager. Teka muna, siya. hindi ho namin imbitado yun. Pwede pa, paalisin nyo to. Okay. Pinapaalisin na nagwala. Nag-iskandalo roon. Talaga? Oo. Pagkatapos, siya pa may ganang magdemanda. Talaga? Etong si Rosemary Aquilino C. Ano siya? Anong outfit? Newsly daw, pero pag tinignan mo. Anong company? Wala. Newsly, sarili niya. Kung lahat pala ng pwedeng Pumasok open sa mga ng isang Facebook page at lagay niya, ikaw ay media, media ka na? Pwede ba yun? Marami nagpapanggap Oo na nga ganyan, baka sir. medyas. Pwede. Pero media, hindi pwede. Etong si Rosemary Aquilino Sina ito, siya pa yung may gana magdemanda. Dinimanda pa niya yung manager, yung si Jocelyn Uy, na ginagawa lang naman ang trabaho niya. At nakita ko yung video, ito nga, nagsisisigaw siya rito, pati yung gwardya, inaway niya. Hinablot pa niya yung cellphone ng gwardya. Grabe naman itong taong ito. Yung ganyang klaseng pangyayari, anong pwedeng ikaso naman sa kanya? Scandal? Marami. Public scandal. Pwedeng trespassing kasi hindi naman siya authorized pumunta roon. Yun, isa pa yun. Pwedeng, marami, pero siya pa nga, para hindi siya siguro makasuhan, siya pa nagkaso. Siya pa Ito mong kalukuhan itong taong to. Kaya mag-ingat po kayo rito ha. Itong fake news
Fake media. House show ang tawag natin dyan na si Rosemary Aquilino C. Ngayon, kung ikaw matapang ka magdemanda, Rosemary Aquilino C. Ako, sige, ako demanda mo ngayon. Sige, demanda mo ko. So, talaga. Huwag yung sasama si Attorney Rante. Ako lang. Hindi magdidemanda to kasi alam niya guilty siya. Talagang inimbestigahan na namin ito. Sinaywar niya kayo. On behalf of the management noong Century Seafood. Yung dating Sheraton sa may Harrison Plaza. Yun eh. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbabalik pa rin ang Yes Yo Topacio. Ating oras alas 11:45 ng umaga. Babalik ang Yes Yo Topacio pero hindi pa nagbabalik si Juby de Guzman. Anyway, ating oras alas 11:48 ng umaga. Ako po si Attorney Ferdy Topacio. Si Miss Juby de Guzman ay naghanap buhay yata muna. At titinignan yung mga sponsorship namin. Okay, di ba? Patiin naman natin yung mga pahabol. Si Perlita Olar, Donsky Marikit, Carlos Cruz, Pamela. Yan, ang saya talaga pag sa umaga ay naka-tune in kay Attorney Topacio. Si Tony Zamora, yan na po, nagbabalik na. Heto na. Ha. Juby. Bagin diba? Ang hirap palang hingalin yung dinagdag. Nasaan na? Hindi, ihahabol. Okay. Andyan na. Di hihingapin din. Idadrop din ni Anyway, sige. At alam nyo talagang napakasipag nitong si Jubes. Wiz a catch. Hindi, depende yan sa kasama. Alam mo, minsan kasi pag Wiz a inspired. catch, ano? Yan, diba? Diba? Kahit ikaw, pag na-inspire ka din sa mga kasama mo, masaya ka na nagtrabaho, diba? Oo nga Without anything na, yung one point lang dito pag feeling masaya, diba? Gustong-gusto mo lang nakikita. Oo. Ito Sige. ito isang kengkoy na news. Meron na naman. Ang China ay pinagbawalan si dating Senador Francis Tolentino na pumasok sa China, including Chinese mainland, syempre China Opo. Hong Kong at Macau. Why? Dahil siya daw ay anti-China. Hindi po natin gusto to. Katulad ng pagbawal nila si dating Secretary Albert Del Rosario. Opo. At si dating Justice Conchita Opo. Morales na pumasok sa Hong Kong. Di ba dumating sila sa Hong Kong? Tapos, pagdating sila sa immigration, kayo Herip, pasok dito. Kayo malik na Pilipinas. Sabi nila. Kayo Herip, pasok ka. Kayo bawal ito. So, ibig sabihin may mga listahan sila. Yun ang problema. Ito po ay malungkot sapagkat parang nakaka-insulto naman sa mga Pilipino. Pero, eto ako, for the record, I disagree with this kasi may diplomatic relations pa naman. Porkit nagdi-disagree lang sa'yo. Although karapatan, wala tayong question yan, karapatan ng bawat bansa na huwag papasukin ang ayaw nilang papasukin. Oo Pero alam nyo, but of course, dito dami kasi nga, masyadong sensitive ang China. Na minsan gusto ko namang gayahin ng Pilipinas na pinoprotektahan nila ang kanilang mga mamamayan. Opo. Pero yung mga bumabatikos to, yung mga bumabatikos dito, kung hindi nyo babatikusin ang Amerika, ipokrito kayo. Bakit? Di ba yung mga kakampi ng mga dilawan noon, nilakad nila, naglabi sila sa US Congress. Baka hindi alam ng mga ibang kababayan natin to. Ay, hindi talaga. Na nagkaroon ng Magnitsky Act. Ano yung Magnitsky Act? Ano po yung mga sa tingin ng Amerika na nagpo-prosecute daw ng mga ilan rito ay hindi pa papasukin sa Amerika. Including mga yan si Bato, di ba? Opo. Tinanggalan ng visa. Ng Amerika. Bakit noong tinanggalan si Bato ng visa, tuwan-tuwa kayo? Bakit si Francis Tolentino nagagalit kayo for China? Hipokrito kayo. Dapat equal treatment. May Magnitsky Law. Alam mo, nilagay pa roon yung mga nagpo-prosecute Laila de Lima, hindi pwede pumasok sa Amerika. Meron yan.
Huwag niyo sabihin kalokohan yan. I dare all of you, i-research niyo yan. Yung akala nila ay hindi nag-agree sa policy ng Amerika, ayaw din nilang papasukin sa Amerika. Lahat po ng bansa kasi may karapatang gawin yan. Hindi ibig sabihin, maganda yan dahil Amerika ang gumagawa. Eto, hindi maganda dahil China ang gumagawa. Hindi maganda yan kahit sinong bansa ang gumagawa. I-kondina nyo rin ang Amerika. Senador din si Bato, di ba? Opo. Ayaw din papasukin sa Amerika, ba't tuwan-tuwa kayo, yung mga dilawan? Bakit si Tolentino nagagalit kayo? Ulalo kayo. Ulalo kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ipokrito kayo. Yan ang style ng mga dilawan. Pinaka-ipokritong mga tao sa mundo. Gusto nila, yung rules, hindi nag-a-apply sa kanila, sa iyo lang. Di ba? Di ba sabi nga rules for thee, not for me. Yun ang style ng mga dilawan. Sila lang ang pwedeng gumawa. Hindi pwedeng gawin sa kanila, galit sila. Dapat, hindi pwedeng gawin kesa inyo, kesa amin. Di ba? Yung due process, galit na galit sila. Pag sila, sinasabi nila, walang due process, mali daw yung akusasyon kay Lima. Bakit ngayon nag-aakusa rin kayo? Sinasabi nyo, hindi pwedeng mag-avail ng procedural rules. Di ba si Ping Lacson nag-avail ng procedural rules? Di ba si Ping Lacson na warrant din? For double murder. Di ba nagtago si Ping Lacson? Bakit pag iba nagtatago? Sinasabi nyo, mali, katulad ni Harry Roque. Hindi kondinahin nyo rin yung ginawa ni Lacson noon. Di ba nagtago rin si Lacson? Ngayon, swerte lang si Lacson. Nagkaroon na siya ng warrant, umapila siya sa Court of Appeals. Dapat ang Court of Appeals sinabi, hindi dapat siyang gawa ng warrant. Court of Appeals pa lang yun. Dapat yun inapila sa Supreme Court. Double murder! Double murder! Yun ngang annulment of marriage, inaapila ng Solicitor General sa Supreme Court. Meron yun, 2 tao lang apektado ron. Kaya yung mga bata lang, di ba? Yes. Ito, double murder, pinatay. Since tumawid na from GMA ang administrasyon to Noynoy, can you imagine yung Solicitor General natin, Cadiz? Yun, nakarma, natalo tuloy nung lumabang gobernador sa bayan niya. Nakalimutan ko lang yung first name, Cadiz, na siya ng Solicitor General ni Noynoy Aquino, hindi inapila. Swerte. Yun, procedure din. Senator Lacson, di ba, hindi ka naman na-acquit sa murder. Hindi ka na-acquit. Technicality rin lang bago sasabihin mo, technicality ito. Anak ng pating naman. Baka nakakalimutan mo yung nangyari sa'yo. Di ba procedure din? Ang nagpawalang visa ng warrant mo, di ka naman na-acquit sa trial di ba? So wag mo sasabihin ngayon na dapat mag-trial kay ganito, kay ganon. Ginawa rin ng abogado mo dahil procedure is part of the criminal justice system or any kind of trial system. So wag niyo sasabihin ganon. Ngayon, bago pa tuloy ang uminit ang ulo ko, maghamon na ako ng suntukan dito. Hindi naman pala. Tayo ay mga mapayapang tao. Hanggang kutos lang tayo. At saka tusukan ng toothpick sa tumbong. Yun ha. Ay, meron po tayong guest, yung suki natin na bibigyan tayo ng isang awit pampalamig ng ulo. Walang iba kundi ang magandang si Silvana Garcia. Kulang ang introduction mo. Maganda at pataba ng pataba. Garcia! Hi, Sylvie. Hi po, Turn to Passion, Ma'am Julie. Hello Hi po. po, Mami Belen. Bakit tumataba ka? Ano nangyayari sa'yo? Kumakain lang po. Huwag ka na muna masyadong kumain. Ano ka na lang, OMAD? Ano yung OMAD? Hindi. 1 meal a day. Kakain ka na medyo heavy, pero isa lang. Buong araw na yon. Hindi, talagang ano yun, di ba? Si Wenner nag-o-OMAD Hindi OMAD, damo yun Pero Torny, mahirap pigilan kasi bata pa siya. OMAD? Hindi, yung pagkain. Ganun talaga disiplina kung gusto mong maging binibining Pilipinas, di ba? Gusto niya magdisiplina Pag nagdalaga na siya ng gusto, yan. Hindi, start yan. Pag mataba ka ng bata ka, chances are mataba ka. Ganun talaga? Ganun yun. Ganun yun, maniwala ka. Hello? Anyway, ano magkakantahin mo, Sylvie? When I'm With You po by Lisa Fitayla. Lisa Araneta? Lisa. Sige, pakantahin na natin. Take it away. Okay.
All my pride goes out the window when I'm with you. Never with you. But girls told me take it slow, but they don't know what I know. Say I need to stay composed, but they don't know what I know. Told me I should leave you alone, told me stay your ass at home, but I don't. I could have been a good girl, but I won't be. I'ma turn one night to a whole week. Look at me now, I'm inside, so wild. I'ma let you control me, give it to me good like you own me. All my pride goes out the window when I'm with you. When I'm with you. When I'm with you. Oh yeah, just look how you got me out of my body. Deliver the certified winner, Michelin stars, how I like my dinner. Say you wanna stick around, go figure. Everybody does, I'm what everybody wants. Everybody sees, I want everybody's skins. TV, everybody jump, I'm in everybody's scream. To me, in the baddest back to back you've ever seen. I could put in the map and shake it, take it overseas. Quip trick, won't wait, and I'm bad for a good girl out there. Anyways, any day I make plans for it like that. Like it when you tell me what to do, like it when you tell me break the rules. Suddenly when we get together, I'm way better when I'm with you. Alright, si Miss Silvana Garcia po. Oh, thank you so much. Ang rap pa talaga. Thank you. Ayan. Keep that up. Pero ang iwag mo i-keep up yung weight gain mo. Ayun na lang. At talagang baka sa halip na Miss Universe, maging Deli Atay-Atayan tayo. Si Doña Delilah. Gaganda yung batang yan sa kanya. Anyway, at sa notang yan mga kasama, ay magbibigay na po kami sa susunod na programang Yon! Balitang Bayan! With Bossing Drew Nasino! No. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sexabil Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang supil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At titimo sa inyong isipan na huwag makikihapin! 1, 2, 3! Yeah! Yes, yo! Sabay again! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio!